Pero ang maipapayo ko po sa ate, ah, from a sympathetic point of view, huwag niyo pong kasuhan ang iyong kapatid lalo na at nag-aaral pa po siya if hindi na uulitin. Kasi ang mga kaso na puwedeng ihain sa korte sa mga ganiyang pangyayari, ang paggaya ng pirma, malaki-laki po ang parusa. Puwede ka pong makulong ng 1 buwan hanggang 12 years. Tapos 'pag umabot na po ng 6 years and above, ang klaseng krimen na ito ay may moral turpitude, meaning po, um, nag nagre-reflect siya sa character ng tao. So kung si sir, yung kapatid ni ma'am ay gustong magpulis o mag-abogado o kaya mag-aral ng medisina, mayroon pong mga paaralan na hindi tinatanggap ang mga tao na may na-convict ng ganitong mga krimen, ang may moral turpitude. So, practical na advice po, ipaintindi po sa kapatid mo na krimen ang panggaya ng pirma ng iba. Mabigat ang parusa pag mahatulan ka ng korte ng pamemeke ng pirma. Pero, if hindi pa rin tumigil, ang pwede pong ikaso sa kapatid mo at ang mga kaukulang probisyon kaugnay sa pagpeke ng pirma, isa dito ang estafa under the Revised Penal Code, Article 315. Maaaring makasuhan ang isang tao ng estafa kung ginagamit nila ang pekeng pirma upang manloko ng iba. Generally, ang penalty o ang parusa ng estafa ay nag-range from 1 month, 1 buwan, hanggang 8 taon. Depende sa pera, sa kalaki ng pera na naloko. Pwede rin po siyang kasuhan ng forgery. The same po, Revised Penal Code under Article 169. Ang forgery po ay ang pagpeke ng pirma o anumang instrumento na makakasama sa iba o ang paggamit ng naturang peking instrumento na maaaring magdulot ng mga kaso ng pamemeke. Bukod dito sa dalawa kong nasabi, pwede rin po siyang kasuhan ng sibil or damages. Kasi kung meron pong ikaso sa inyong criminal case, attached na doon agad ang civil liability. So, bukod sa may criminal record ka na, may civil record ka pa na usually ang hatol ay magbabayad ka ng malaking halaga ng pera.